Hello, isang magandang araw ng Sunday muli sa inyong lahat at mga kapatid sa ating Pasay Church ng Family Tabernacle 1. Isang masayang pagbati po sa lahat at narito sa ating Sunday School Church Service na naman online. Pinagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung lesson number 2 po natin tungkol sa mga aral tungkol sa Panginoong Hesus, sa mga ginawa niya. Ito yung pagpapatuloy po natin. So, tayo po ay hingi ng gabay, ng understanding na ibibigay ng Panginoon para sa kanyang salita na tayo po ay mananalangin. Lord, aming makapangyarihang Diyos, our Heavenly Father, we worship you and pray in one accord. Hiniling namin, Panginoon, ang understanding na buksan mo po ang isipan at puso ng bawat isa. As we study your word, we need your Holy Spirit to guide us, Lord, and give us the understanding of the Holy Scriptures. Dalangin namin ang pagbibigay mo sa aming Panginoon ng kaliwanagan sa lahat ng mga salita at mga kasulatan na pag-aaralan namin. And we claim the victory, Lord, against the enemy. And so we ask and pray in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, ito yung lesson number 2 po natin. Matapos yung last week na ating lesson 1. This is now lesson 2 titled Parables Part 1. So ito pong mga tungkol sa pagpaunawa ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, doon sa mga disciples at ang lahat ng mga followers niya noon na nagsisipakinig sa kanya, yung sunod sa kanya kahit saan siya pumunta. He spoke in parables to teach them understanding about heavenly things. So, makikita natin first na bakit nagsalita ang Panginoong Hesus in parables. Amen, mga talinghaga. Amen. Mababasa po natin sa Matthew chapter 13 verses 10 to 17 na sinasabing, the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Nagtatanong ang mga alagad niya na bakit ginagamit niyo pa ang mga talinghaga, o nagsasalita po kayo ng mga talinghaga sa kanila, at bakit gusto nilang malaman, and to hear those things which ye hear and have not heard them. Yung isa pang basahin po natin is in Matthew chapter 13 verses 34 to 35 tungkol sa dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagsalita sa pamamagitan ng mga parables o yung mga talinghaga. And sabi doon sa verses 34 and 35, All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, kept secret from the foundation of the world. Yung mga ginamit ng ating Panginoong Hesus para magsalita sa karamihan ay yung mga talinghaga. At dito pa sa Mark chapter 4 verses 11 to 12, ang sabi ng Panginoong Hesus, He said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. So, doon pa lang mayroon ng hint, may konting mapapansin na tayo tungkol sa bakit sa pamamagitan ng mga talinghaga nagpaliwanag o nagsalita ang ating Panginoong Hesus. And lastly, dito po sa Mark chapter 4 pa rin, sa verse 33, ang sabi doon, And with many such parables spake he the word unto them as they were able to hear it. Ito ang sabi ng scriptures. Ngayon, ano muna ang definition ng parable o yung talinghaga? Malalaman natin na merong isang nagtangka na bigyan ito ng kahulugan na mga simple lang. Ang nasabi doon, an earthly story with a heavenly meaning. Amen. Kasi walang ibang gumamit ng mga ganitong mga pagpapaliwanag kundi ang Panginoong Hesus lang. So, heavenly things ang mga kahulugan ng parables. Certainly, a parable is a story
a created story of something that might have happened. It's a story that has been told for the definite purpose of making some truth clear. Kasi nga, ito ay para magbigay linaw sa mga bagay dito sa sanlibutan. And therefore, this is an illustration to throw light upon some doctrine. Kasi may mga tao na hindi pa maintindihan yung mga turo sa Biblia. Kaya dito ay nagbibigay linaw ang Panginoong Jesus, lalo na sa mga mananampalataya. Amen. A parable is usually a short story which is allegorical in nature. An allegory po is the description of one thing under the image of another. Amen. Gaya halimbawa na yung mga kasala sa Panginoong Diyos nang magbigay ang Panginoong Jesus ang ating Ama ng mga utos, yung mga lumabag nilamon ng lupa. Amen. Kaya doon may pakahulugan yung lupa. Wala naman talagang bunganga ang lupa, kundi ang lupa ay bumuka at doon mahulog yung mga lumabag nagkasala sa Diyos. So these are allegories and things similar to this. Why did Jesus teach in parables? Ito na. Ano ang layunin niya? No? A parable must be interpreted to be understood. Kasi hindi ito basta lang bibigyan kahulugan ng sa literal sense. I mean, meron itong mas natatago pa na kahulugan. I mean, it takes divine revelation to understand the truths brought out in parables. Ang kailangan ay yung bang makalangit na unawa para ito ay maintindihan. Hindi ito magbibigay kahulugan lamang sa mga literal na bagay, mga mabababaw. So, yun ang isa sa mga dahilan at yung pasimula na kung bakit Panginoong Jesus ang ating Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga parables. He taught in parables. He gave simple stories that were interesting and would be remembered. Kung tutuusin, talagang makikita natin doon sa mga examples ng Panginoong Jesus na parables ay simple stories lang yun. Hindi mga mahahaba, hindi mga complicated. At by so doing, He accomplished two things. Kaya ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dalawa ang nangyari. Una, natulungan ang mga alagad niya, ang mga apostoles. And later, the church, yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus at kanyang naging mga anak, church members, ang iglesia, to more clearly understand and remember much longer the truths contained in the parables. Kasi magiging madaling tandaan, matatanim sa isip at sa puso ng tao pagka ganun ang ginawa niya, yung sa pamamagitan ng talinghaga, yung pagpapaunawa niya. Kasi teachings kagad yon at nandun na rin na nabubuksan ang isip ng tao sa ano ang kahulugan ng mga kwento na yon. And pangalawa, na accomplish ng Panginoong Jesus sa pagsasalita sa pamamagitan ng mga talinghaga is He hid the meaning of the stories from the Pharisees and the unsaved or unbelievers. And doon kasi sa mga taong naniniwala at tumatanggap talaga ng aral niya, sa kanila na re-reveal, sa kanila na bibigyan ng kahulugan, yung nabubuksan ang isip at unawa ng tao na mga nananampalataya. At yung mga hindi nananampalataya, mga unbelievers, yung nagre-reject na ang Panginoong Hesus ay teacher ng katotohanan, sila yung mga hindi makakaintindi ng mga parables. Kaya sa kanila, nasasarahan sila. They will remain outsiders of the kingdom dahil sa hindi nila paniniwala by using parables. So how many parables did Jesus use? Kung maghahanap tayo ng bilang or count based on the scriptures, wala po tayong makikita na bilang kung ilang beses at kung ilang mga parables yung ginamit ng Panginoong Jesus para magpaliwanag sa mga disciples at mga followers niya. Ang
the closest we can get to the count or kung ilan, mababasa natin po sa Mark chapter 4 verse 33. Ang description lang po kung ilan yung mga sinabi niya mga parables ay sabi doon, and with many such parables spake he the word unto them. Sa ganong marami pang mga talinghaga ay sinalita niya sa kanila. Amen. Kaya doon makikita natin madami talaga. Pero yung exact number wala pong naitala kung ilan talaga. Amen. So we are confident that Jesus used many parables that were never recorded. Yun yung sinasabi ni Mark na yung mga aklat na isusulat kung ito man ay mai-record lahat ng ginawa niya ay hindi nga magkakasya dito sa sanlibutan. And ang sabi pa, there are two things that we must be cautioned. Praise the Lord. So parables are not to be interpreted literally. Kasi nga, kung literal lang na interpretation ang gagawin ng tao na nakapakinig ng parables ng Panginoong Hesus, literal lang na meaning ang makukuha nila. Pero mayroon pang mas malalim na kahulugan, yung mga makalangit na kahulugan na nilalaman ang mga talinghaga na sinabi ng Panginoong Hesus. And they have a spiritual meaning which must be understood by divine revelation. Kaya nga yung mga unbelievers, hindi sila makakaintindi. Dahil nga, ang nasa puso nila, nasa isip nila, mga rejection, ang hindi paniniwala sa Panginoong Hesus. So, nasasarahan sila talaga sa katotohanan. And so, yun yung ilan sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus nagpaliwanag at nagsalita, gumamit ng mga parables. Doctrines must not be formed on the basis of parables alone. Hindi po dapat kumuha o bumuo ng mga doktrina base doon sa mga talinghagang binigay ng Panginoong Hesus o kahit na kaninong mga parables pa. Dahil ang mga talinghaga ay para lamang sa pagpapasalarawan o pagbibigay ng unawa tungkol sa mga doctrines, sa mga katuruan, and making them clear but not formulating doctrines. Kailangan lang gumamit ng parables para magbigay linaw sa mga existing doctrines na, yung mga naitatag na mga katuruan. Amen. Never make a parable out of a literal historical story. An example which we may use is the story of the beggar and the rich man. Pwede natin ihalimbawa itong nasa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Dito po ay isang halimbawa na hindi tayo dapat magbuo ng isang doktrina o katuruan batay lamang dito sa isang talinghagang ito. Now, Jesus never gave the names to the characters in the parables. Kasi nga, ito ay illustration lamang. Stories such as this must be accepted as a literal, actual account of something that happened. Amen. Now, many parables taught truths concerning salvation. Isa sa mga layunin pati ng ating Panginoong Hesus ay yung magturo ng mga patungkol sa kaligtasan ng tao. And Jesus gave these parables which taught truths concerning salvation, and some of these truths were brought out in those parables. Enumerate po natin yung mga parables na nagpapatungkol sa kaligtasan. First, Jesus is the seeking Savior who came to seek and to save the lost. Siya po yung naparito na tagapagligtas upang hanapin ang mga nawawala at iligtas sila. And second, the importance of repentance to salvation is brought out. Yung kahalagahan ng pagsisisi sa mga kasalanan, dito naliliwanagan ang nakikinig. Praise God. And number 3, the importance of salvation is taught. Na ituturo po dito ang kahalagahan na maligtas ang tao. Praise the Lord. And number 4, in order to receive forgiveness, a man must be willing to forgive others. Na para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, ang
bawat tao kailangan nakandang magpatawad ng kasalanan sa kanya, ng kanyang kapwa, para siya ay makatanggap din ng kapatawaran. At dapat din siyang maging handa rin na magsisi sa mga nagawang kasalanan. Amen. And number 5, after a man is saved, he is expected to be fruitful. Dito, isa sa mga kalinhaga ay kailangang matutunan ng tao. Ito'y para maliwanagan siya na ang bawat taong naligtas ay dapat manatili na nagbubunga. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin yung mga parables na ito na tungkol sa kaligtasan. First, yung the Good Samaritan. Tingnan po natin doon sa Luke chapter 10, verses 25 to 37. At alam natin ang tungkol sa the Good Samaritan. Ito ay story of a Jewish man na naglakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Ang Jerusalem po, kung makakarating tayo doon, this is a place that is high above sea level. Napakataas na lugar po ng Jerusalem. It is 2,550 feet above sea level. Kaya ganun kataas yun. Kasing taas ng matayog na bundok. And yung Jericho naman na pinuntahan nitong Jewish man sa story ay Jericho na nasa mababang lugar naman, the opposite of being 2,550 feet above sea level. Kasi itong Jericho is 825 feet below sea level naman. Mas mababa pa sa level ng dagat. So, yung layo na yon na nilakbay niya galing sa Jerusalem papuntang Jericho is wilderness. Amen. Na walang mga bahay, walang maraming mga syudad o mga baryo man. At kung mayroon man, yung daan na yon ay napakamapanganib. Kung bakit? Dahil ito ay pinamumugaran ng mga kriminal, ng mga magnanakaw, mamamatay tao, mga holdapper ng panahon na iyon, at mga masasamang loob. Kaya yung paglalakbay na yun ng taong Hudyo o Jewish man, ang sinapit niya, alam natin. So, ang distance na yun from Jerusalem to Jericho is about 3,375 feet in a distance of 17 miles. Yung magmula sa itaas papunta sa baba na yun na ganun kababang level is a road infested with the worst kinds of bandits. And alam natin, ninakawan yung taong ito. Siya ay sinaktan, binugbog, at iniwang sugatan at mamamatay na nandoon sa isang ditch doon sa tabing daanan. At alam natin na may dalawang tao na dumaan. Una, may high priest na dumaan pero hindi siya pinansin. At isang Levite na dumaan din pero hindi siya tinulungan. Both men ignored him and did not help. At doon ang mga Samaritans kasi at mga Hudyo ay walang pag-uusap, wala silang kasunduan, wala silang ugnayan sa isa't isa. And itong Samaritan na ito na nakakita doon sa biktima ng mga magnanakaw ay naawa. He had compassion. And the Samaritan went to him, bound up his wounds, pouring wine and oil. No, hindi water. Wine and oil. And placed upon him his own beast and took him to an inn and paid for his keep. And so, mga katotohanan itinuro po dito, may unawa na binibigay dito ang ating Panginoon. Directly, the lesson taught here was to define just who our neighbor is. Yung kung sino ang ating kapwa-tao. Yun yung tanong ng ating Panginoong Jesus. Yung main na aral dito sa talinhagang ito. Our neighbor is any man who is in need of our help. But there are many more lessons to learn here. Marami pang matututunan po dito. The message of salvation
is brought out so beautifully. Now, this Jewish man represents all man, yung lahat ng tao, sangkatauhan dito sa sanlibutan, traveling the downward road away from God. Kasi nga galing sa Jerusalem na mataas na lugar, papunta doon sa Jericho na mababang lugar. Yun po ay nangangahulugan o nagsisimula is na papalayo sa Panginoon ang taong naglalakbay pababa galing sa taas. Papalayo sa Jerusalem, papalayo sa Diyos. Amen? And Jerusalem represents the dwelling place of God, His chosen people. And upon earth, ito nga yung Jericho, yung place that had been cursed. Kaya nakita natin doon yung mga magnanakaw, hold-upper, mamamatay tao. Buti na lang naagapan pa bago mamatay itong biktima. And result, man has been traveling down that road away from God. Ang mga tao na naliligaw, papalayo sa Diyos, and the result is lying in the ditch. Yun ang naging bunga, ang papalayo sa Diyos, mapapahamak, sugatan, mamamatay na nakasubsob, nakakabulagta na lang doon. That is representative of most of the people of this world na papalayo sa Diyos, hindi papunta sa Kanya. Amen. And God so loved the world. God is at enmity with this world. Kasi nga, kung gaano kabuti ang Diyos, banal at dalisay, ganun naman kasama ang sanlibutan. Amen. Kabaliktaran na makasalanan at napakaraming mga hindi ka nais-nais na bagay. Praise the Lord. Ngunit, inibig ng Diyos ang mga tao dito. God so loved the world that He sent His only begotten Son. Jesus Christ is the Good Samaritan. Yung nire-represent po ng Good Samaritan na ito ay ang Panginoong Jesus. And He had compassion. He came to this fallen man. Nilapitan niya. Hindi katulad nung mga dumaan lang na inignore yung biktima ng mga magnanakaw. Ang Panginoong Jesus ang naawa at kumupkup dito sa biktima na ito ng pagnanakaw. And He pours in the wine and oil. Yung dalawang ito na wine and oil ang nagre-represent po sa Holy Ghost. Amen. Alam natin that these symbolize the Holy Spirit. He clothes the sinner with His own righteousness and carries him to the end. Diba? Dinala ng Good Samaritan itong taong itong malapit ng mamatay. Sinakay niya sa kanyang sasakyan at dahil nga wala nang damit yung tao, binihisan niya, yung balabal niya ay pinambalot niya dito sa taong kawawa. And this speaks to us of the church. Dinala yung taong ito sa inn, ang mga nililigtas ng ating Panginoong Hesus, pinadala niya sa church. Amen. Praise God. Even the 2 pence, di ba, nagbayad itong Good Samaritan doon sa inn para pangalagaan yung kawawang biktima ng mga magnanakaw. 2 pence, meaning nasa kung magkano yun ay ang halaga nito. A penny is a day's wage, no? Kasi ang isang araw na kinita, yun ang halaga, katumbas ng binigay niya na pera. And good for 1 day. At alam natin, this speaks of providing for the man for 2 days. Para 2 araw ay babalik siya, sabi nitong Good Samaritan. At sa 2 araw na yun, nag-iwan siya ng pambayad na worth 2 days wage, 2 araw na kinita. And alam natin sa ating Panginoon, ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon. Amen? So, yung 2 days na yon na binilin niya na pangalagaan itong taong ito doon sa inn, 2 days worth 2,000 years. Amen. Praise the Lord. Therefore, this parable taught
that the church would minister to the sinner for a period of 2,000 years. Praise God. So, yan po yung unang bahagi ng ating lesson for today. At yung the rest, yung mga natitira pang bahagi ng lesson na ito tungkol sa the parables, part 1, ay hanggang dito po muna. At yung pag-aaral ng mga nalalabing bahagi pa nitong lesson na to, we will discuss next Sunday po. And ang nais ko po nawa ay lahat nabigyan ng aral na napakahalaga sa ating buhay at sa ating Panginoong Hesus yung tungkol sa kanyang importanteng mga turo sa atin. So God bless you po mga kapatid at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.